niya sa soldier, yun muna bali. Pero no regrets naman po kahit na sabihin natin na authentic yun. At yung mga lumabas na Byway naman, napakaganda naman ang pagkagawa. Bumawi po sila sa sa pink. Although yung plastic, sasabihin natin mas matibay yung plastic ng original, okay rin naman po yung plastic na hindi naman ganun karupok. Na okay pa rin. Kaya lang mayroong mga tao po talagang they always look for the original. Ganun po yun may mga tao na ganun Pero ako po yung klase ng collector na toys ang hinahanap ko po. Basta't kamukha niya, kahit anong tatak pa siya, kahit hindi siya yung authentic, okay kung may authentic. Pero kung wala kang makukuha na authentic or masyadong pricey yung authentic, so okay rin na kumuha ng mga replica, kumbaga KOs na tinatawag nila, KOs or third party, two party, kung ano nung parties yan na tinatawag nila. Marami pong term na ginagamit yan para po minsan na maiwasan yung pagkakilala ng mismong produkto. Ay iba pong pangalan, pero isa pa rin ang sumatotal niyan, lahat po yan replica. At ang kagandahan po, kahit na replica sila, yung kanilang looks at saka yung kanilang enhancement ay better dun sa original minsan. Katulad po dyan, yan ang chest part po niyan ay metal, samantalang ang original ng SS38 ay plastic. Kaya yan, meron siyang odd weight, meron siyang bigat na dahil meron siyang metal parts. At the same time, yung kulay ng plastic na ginamit dito, yung color ng plastic mismo, kasi hindi naman po pink yan yung mga silver lining lang makikita mo dyan, yan lang po ang mga pink. Pero yung mismo kabuuan ng plastic ay kulay red talaga yan. Yung original na red na plastic, alam nyo po yun, di ba, 3D printing. Kung wala po kayong idea kung how toys made, pwede po kayo manood sa mga tutorial niya, kaya mga videos na paano ginagawa yung mga ganyan na action figure or yung mga toys. By 3D printing po yan, 3D printing. Kaya kung titignan nyo yung kanilang mga details ay talagang napakaganda na. Kasi kung sa hulmaan yan, sa mo sa gusto, marami pong magiging mess yan, magiging kumbaga kalat-kalat, sobra plastic. Pero dahil po yan ay 3D printing, talagang maganda po yung pagkagawa. Pati yung mga small details ay napapalitan po nila ng talagang very realistic. Kaya yung kagandahan nila, kaya at this year na maswerte po tayo dahil naabutan po natin yung ganitong era na ang mga toys na nakikita natin ay talagang masasabi natin na yung mga details nila, although gawa sila sa plastic, pero yung mga details nila ay napakaganda na may mga mechanical na movement pa yan, yung mga ibang mga figure po na transformer, yung talagang sasabihin natin na magaganda pagkagawa, na parang robot na talaga. Pagka ginagalaw mo po yung mga mga movement, may mga gear na gumagalaw yun. Kaya lang yung handa mo rin po yung bulsa pagdating sa ganun. The more na gumaganda po yung toys, the more na nagiging parang realistic ang dating niya in person, yun rin realistic rin po ang magiging price niyan. Pero as a collector or as a hobbyist, tinatawag na hobbyist, sabi mo na prices hindi po pinag-uusapan yan. Yung presyo hindi po pinag-aano yan, as long as kaya ng bulsa at napag-iipunan, tapos nasasatisfied tayo pagka meron tayo niyan. Kaya kagandahan lang po ng mga ganyan na figure, lalo pagka nahilig ka po sa pagkukolekta ng ganyan, yan po ay lifetime na nasa iyo. Wag mo lang kumbaga isusolid sa iba, kumbaga sa iyo na yan. At the same time, investment po yan in the future. Pwede siya maging investment. Nag-i-enjoy ka na paglaruan sila, nag-i-enjoy ka na tignan sila, pero in the future yan po ay may value kasi kung todo tumatagal po yung tumatanda yung toys, mataas po ang value. Kasi kaya tumataas ang value kasi malala pong makukunan. Alam niyo po yun. Ganun po yun. Kaya yan ay mga investment at yan po ay masasabi natin na